Magandang gabi kapatid, kaibigan. Narito po akong muli ang inyong kaibigan, si Brother Albert, na magbabahagi ng salita ng Diyos sa gabi ito. Ang topic ko sa gabi ito ay pinamagatan ko na ang kahihinatnan at ang kapakinabangan. Ang batayang talata po ay kinuha sa aklat ni Juan chapter 15 verse 1 up to 8 na ganito po ang nasulat. Atin pong basahin. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin, ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapamumunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sinuman ay hindi nananatili sa akin ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at iahagis sa apoy at mga susunog. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking ama na kayo'y magsipagbunga ng marami. Gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Kapatid, kaibigan, iyan ang paksang ating tatalakayin at pag-aaralan sa gabi ito sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. At ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi, the consequence of being separated to the vine tree, ang kahihinatnan ng pagiging hiwalay sa puno ng ubas. At ang pangalawang bahagi, the benefits of being connected to the vine tree, ang kapakinabangan ng pagiging konektado sa puno ng ubas. Kapatid, kaibigan, ang John chapter 15 verse 1 up to 8 ay bahagi ng huling pangaral or farewell discourse ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga apostol bago siya dakpin at ipako sa krus. Ang pangunahing mensahe ng mga talatang ito ay naglalarawan ng kasasapitan ng mga taong hiwalay sa puno at ang taong nakakabit sa puno. Sa ating pagpapatuloy, isa-isa nating ilalarawan ang kasasapitan ng hiwalay at ng hindi hiwalay sa puno. Kaya samahan ninyo ako sa gabi ito sa pagtalakay ng konektado at hindi konektadong mga sanga sa puno. Kapatid, kaibigan, unahin nating talakayin ang unang bahagi, the consequence of being separated to the vine tree. Ano ba ang kahihinatnan ng taong hiwalay sa puno? Na kung saan ang puno na tinutukoy dito'y walang dili iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. At ang mga sanga naman ay ang mga alagad at mga tagasunod ni Kristo. Ano ba ang kahihinatnan ng mga sanga na hiwalay sa puno? Una,
Ang sangang hiwalay sa puno'y tahasang hindi makapamumunga. Kapatid, kaibigan, hayaan natin ang Biblia na ang sumagot kung ano ba ang nangyayari kapag ang sanga ay hiwalay sa puno. Ang sabi ay ganito: kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi makapamumunga sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban kayo'y manatili sa akin. Yan po ay mababasa sa John chapter 15 verse 4. So, mga kapatid, kaibigan, malinaw ang consequence ng taong hiwalay sa puno ay hindi makapamumunga. So, kailangan po talaga ay nakakabit sa puno na ang punong tinutukoy ay walang dili-ibat ang Panginoon. Para po makapamunga, ang sangay kailangang nakakabit sa puno. Ang pangalawang consequence, ang sangang hindi nananatili nakakabit sa puno ay matutuyo. Tama kapatid ang narinig mo, matutuyo, titipunin para sunugin. Yan naman po ay mababasa sa John chapter 15 verse 6. Kung ang sino man ay hindi nananatili sa akin ay siya'y matatapong katulad ng sanga, matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog. Kapatid, kaibigan, ang bahagi ng talinghagang ng puno at ubas na kung saan si Jesus ang puno at ang mga mananampalataya, ang mga sangay, ipinapakita rito ang kahalagahan ng pagpapatuloy, pananatili kay Kristo. Ang sangang hindi nananatili sa Kanya'y itatapon, natutuyo at susunugin, na sumisimbolo sa kawalang kabuluhan ng buhay. Kapag hiwalay sa Panginoong Hesus, ay sumisimbolo na ang buhay ng tao'y walang kabuluhan. Kaya gusto ba natin na huwag mawalan ng kabuluhan ang buhay natin? At huwag tayong mapabilang sa mga susunugin, kung ganon magpatuloy tayo at manatili nakaugnay sa puno through the help of the Holy Spirit who dwell with us. Kapatid, kaibigan, darako na tayo sa pangalawang bahagi. The benefits of being connected to the vine. Yun pong unang bahagi na ating tinalakay ay yun po namang consequence ng punong hiwalay sa sanga. Ang kasasapitan ay hindi po magbubunga, tahasang hindi makapamumunga, at yung pong pangalawang consequence ay matutuyo, titipunin at itatapon sa apoy at mga susunog. Yun po yung consequence ng sangang hiwalay sa puno. Ito naman pong pangalawa ay yun naman pong benepisyo. The benefits of being connected to the vine. Kung ikaw naman po ay konektado sa puno bilang sanga, ay may mga benepisyo naman na ikaw ay matatanggap. Kapatid, kaibigan, ano ba ang nagiging benepisyo ng isa sa mga ano ba ang nagiging benepisyo ng kapag ito ay nananatiling nakakabit sa puno, ang sangang nananatiling nakakabit sa puno, na kung saan ang punong tinutukoy dito ay ang Panginoong Hesus. Ang isa po sa maraming benepisyo ng mga nananatili sa puno, siya'y nagbubunga ng sagana. Doon po sa una ay hindi makapamumunga, tahasang hindi makapamumunga
Dito naman po ay kabaliktaran, nagbubunga naman po ng sagana ang sangang nananatiling nakakabit sa puno. Ang puno po ng ubas, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. So kapag ang tao po pala ay nananatiling nakakabit sa puno, ay magbubunga siya ng sagana. Ayon po doon sa ating talatang binasa sa John 15:5. Ang isa pa pong benepisyo sa mga nananatiling nakakabit sa puno ay nabibigyan ng pabor. O kapatid, tama ang narinig mo, nabibigyan ng pabor ang taong laging nananatiling nakaugnay sa puno. Siya ay makahihingi ng mga bagay na makapagbibigay sa kanya ng kasiyahan sa mga pangangailangan para sa kanyang kasapatan na nakapagbabalik ng kapurihan sa nagbigay sa kanya. Ano po ba ang sabi sa John chapter 15 verse 7 up to 8? Kung kayo'y magsipanatili sa akin, yan po ang sabi ng talata, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Hindi po ba napakagandang benepisyo kung ang tao ay mananatili sa Panginoon? Hingin daw po ng taong iyon ang anumang kanyang ibigin at ito'y gagawin sa kanya. Sa gayo'y maluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. So kapatid, yan po yung dalawang benepisyo. Ang una ay magbubunga ng marami. Ang pangalawa ay magkakaroon ng pabor sapagat anuman ang hingin natin sa kanyang pangalan na gagawin sa atin. Yan po ang sabi ng talatang ating binasa. Ang mga benepisyo ng mga sangang nananatiling nakakabit sa puno. Kapatid, kaibigan, natalakay na natin ang kahinatnan ng mga sangang tiwalay sa puno. Gayon din naman ang mga sangang nananatili nakakabit sa puno. Ang mga sangang hiwalay sa puno ay ganito ang mangyayari, tahasang hindi makapamumunga kung sa kanyang sarili lamang. John 15:4. At ito po ang masaklap, ang mga sangang na hindi namumunga ay titipunin upang ihagis sa apoy para sunugin. John 15:6. Ang mga sanga naman na nananatili nakakabit o nakaugnay sa puno ay ito naman ang mangyayari. Ang sangang nananatili na nakaugnay sa puno ay nagbubunga ng sagana. John 15:5. Ang sangang nananatili na nakaugnay sa puno ay ganito naman ang nangyayari. Nakakahingi ng mga bagay na kanyang ibigin na makapagbibigay sa kanya desire ng kanyang puso at ito'y gagawin naman sa kanya. John 15:7. Kapatid, kaibigan, sa aking pagtatapos ay nais kong magbigay ng konting kaalaman at mga paalaala. Alam mo ba, kapatid, kaibigan, na sa lumang tipan ang bansang Israel ay inilalarawan bilang ubasan ng Diyos, at ito'y mababasa sa aklat ng Isaiah chapter 5 verse 7, sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sambahayan ng Israel, at ang mga tao sa Huda
ay ang kanyang maligayang pananim na madalas ay hindi nakapagbubungan ng maayos. Sa pamamagitan ng metapora na ito'y ipinapahayag ni Jesus na siya ang pinagmumulan ng espiritual na buhay at katotohanan. Kaya kapatid, kaibigan, kung gusto nating lumalim at lumago sa espiritual na buhay natin, at makapagpatuloy na makalakad sa katotohanan, ay manatili tayo kay Kristo, na siya na mismo ang nagpahayag na siya ang pinagmumulan ng spiritual na buhay at katotohanan. Yan po mga kapatid, kaibigan, na ang nire-required ay ang pananatili sa puno ng ubas upang makapagpatuloy na makalakad sa mga prinsipyo at mga panuntunan ng Diyos. Sana kapatid, kaibigan, nakatulong sa iyo ang paksang ito na aking tinalakay sa gabing ito. Sa kalooban ng Panginoon, sa susunod na linggo ay muli akong tatalakay ng panibagong topic. Ingatan tayo ng ating dakilang Diyos sa ating pansamantalang pagtulog sa gabing ito, upang bigyang daan kapahinga ng pagod na lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Maraming salamat. Magandang gabi.